Sibol Tagumpayaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpayaning B.
Alahat ka ang bubumain tapong metong pananayin ka kung metong ang Ginoo. Dakdala kaya kaming Ginoo. Ginoo ini po yung kaya kaming kabingin ng makarano gining Diyos. Tikbang milaran kaya kaming bitis banting upayang maing kaya pong metong pasalamat ngayon kawarasan na iti. Ginoo, salamat po kay Pabangudong Wewe makanyan mong kaya pong iningat ng balang metong kaya kami. Ginoo, ditak na mo pong oras impet sa aming daratang. Diyos ko, sana po kabutokluan miyo. Ikpa ng makanan mo kaya pong iningat kimpe banwa. Makanyan mo kami na maningatan kimpabanwang daratang Diyos ko. Ginoo, lala pong kapupusan ding pasalamat mi kaya ka. Ginoo, salamat po balang metong kaya kami iningat me po balang metong kaya kami Diyos ko. Ginoong Diyos, salamat po kaya pagkalumumbi at pagkabiya kaya kami. Ginoo, ngayon kaorasan na iti anong makanano, ikapoing manakit karing lalamandaran kaya kaming puso pong kaisipan. Ginoo, sana po yung barang kararunganing metong ngayon oras na ti Diyos ko, tanggapan mo pong mabangalungay na harapan mo. Ginoong Diyos, ini po yung kaya kang talite na kaya kang upaya, Diyos ko, pinili mo karing dakal. Ginoo, ngayon oras sa iti kabudloklokan ng kalam, Diyos ko, ganap na nesa pong abating kayong sarino na gining Diyos. Yata pong paibat kaya kay lasana pong manatili at miyap siya ngayon oras sa iti Diyos ko. Buklat may sana po yung kaya kampas bulan banwa banting upayang gining Diyos. Itubod may po kaya kami ngayon kaorasan iti pangako mong mapamatulang ng Espiritu Santo. Banting upayang ang turong pong tumayad kaya kami ngayon kaorasan iti. Gining Diyos, alala pong kapupusan ding pasalamat mi kaya ka. Alala pong alaki pong balong ayablas. Karing dapat mong mangayat kaya kami gining Diyos, naning sambantak at puryan king pang espiritu mo at king katutuan. Ginoo, ngayon oras sa iti, tanggapan mo sana pong mabanglungay na harapan mo ding panalangin mi, at ding dalangin mit ding karalungan mi kaya ka Diyos ko, ing sana makanyan mo pong tanggapan mabanglungayin ngayon kaorasan iti, manibat na po ngayon manggaman po kong wakas, iyan asa po.
kakumpani pa. Iabot kayo kung pamitipon mo natanggapan niyo imbiye kapayapan kanwanan imbiyeyo oras din at ang iya love ning pilan banwa anak na ning Diyos ke o pawating na marayo keraklan na nung akakitda den ke kong sarili kalunos lonos la king kapanwala niyo lan tuyong katapatan ang pampamibanta salpantayanan ng papakit ng Diyos kayo kekongan may labas yung aldo ating kapanwalan pilaning melaso may sirai kitiyo pilan lang tuknangan mila ko nga ako pilan na ring limbog nilang pamanganiyo kalagon ning Diyos eme ko'y susubuyo lalong maigit sana ingal do daralan impakikwanan yo ko daramdapam pagayeng lalo king Diyos kapamintuan imbalang penandit in just lalawan na ing metong at metong king kapan walanda paing pakikwanan niyo ang gaman king mangga
kasal pantayanan yulalto hulaga. Nangakakit yoing ang tababalitan. Yan kalonos-lonos lang babande aliman. Ablasanging Diyos, Diyos ya egan na ganangan. Baluno rin kaya ang gaman kapilan. Impakikwanan nyo kilom ning pamilya. Agiagan yung pilit, waye ko painawa. Kasal pantayanan, ngeniting gapya. Hanggang pangisnawa, yoyete at yoya. Gabayan yung pilit, ding kasarilinan. Ipakisabi kong emanom dampagal. Sasakit, iingal do daratang. Iko lang nga sabi yung kesiran ko nga. Pilanlaring tawong mituking bandera. Ilan lang may agos ding hanggang balera. Yan kalonos-lonos dem pati anak da. Nung tatangalan nyo pa misadero pa. Ikayo ing Diyos eyo kakalingwan. Aning ebanghelyo ing dakalatenam. Hanggang mabibiyaya atin yang pamangan. Singkop ang pansiksak biene king kandungan. Tatakbang yung bitis, waye ko painawan. Ketang karampatan, di katulayo ya. Apagkalam naning Diyos itang tolana. Kasal pantayanan, eyama ko bunga. Alang mi iapektuan ke kayo ke kongan. Nung pag-aralan nyo ing bagyong midalan. Ilan lang kaladwa milakotok nangan. Ilan lang ginulot anak matwayaman. Impamag gayuno ekakang lingwan yo. Ikayo ikongan yabe kayo. Bakit yung talaga
Diyos sa Panginoon yo. Metong nakopak sa metong ingbo reyo. Saning bu ring iting ke kono ngakit na. Ing mapaling lugod ke kayo dagolya. Ing kabilo ganing pamanyal pantaya. Metong naing buklod yan daralan yuya. Kanwanan mubalen, kanwanan yung ako. O karin mang lugar, anyang kabilian yo. Balang me kabali, tanganing mano. Nanong kasangkanan o batisan Tiago. Nung lawen at balik dan at pag-aralan. Mumuna anak na metong yan. Impamanggaloking kasalpon tayanan. Nung lawen mo lola ampong pagsikasuan. Magtaka kat misip kanyang sarili mo. Nanan mong mangumas dandakalang tawo. Ote mo abatyo ing malega-lega. Ing kataka-taka yaing ukulan tamo. Tahimik payapa king pamangabiyayan. Bakit hindi Santiago ng kaya tulan? Ay tinong simenta mo ampong pagsikasuan. Karing hanggang sentro, bakit liwayayan? Makapandiryaing yan agagawara. La namang mabanding alos din era. Ing nanong mangmuni kalang yang burera. Ela magkasakit agad magawaya. Bakit is Santiago itamo ngarayan? Karela burera ke katamo gawan. Pakisabing mayap etamo baluyan. Bagyo mangking misan at moking kasikan. Alakang aramdam amikali sakya. Hanggang seko panang Santiago dimdamya. Ting sasaling abiyas
kaya mengal bugla marayat malapit yan makaririyaya o teta mogawan ang pampagsikapan dan mo't umasdan ta mo'y ita mo'y tangad ala kang ngakakit dahil to mapapagal sobrang pawas king karelang kanuan bakit malilyari magkasakit la lulugod na ning Diyos wari metong niya pakikwanan tamo at magreserba na sakop ng Santiago na noing modelura balen ko adwan ko eyo tulapayan pangangariryan na ingke kong kakamtan iko'y nan ngeni noyan mani batad alang mababalong daranap metong man ing pagtakanday at yang pag-isipan da bakit ngarang mga manupuntan taya ing matas ng dili kaniting iglesia ikot ang tamoy ang sablanong na nuya ening suyuko et ening dimdamyo eyo kakalingwan ing kapan wala niyo iti epyalungan ing pag-isipan yo ay git maggagaway ang pagsikapan yo king balang penandit lalong daragulya ding dapat tamabiye elam mabobora kasal pantayanan way piyalungan ya lalakit babaye pag-isipan yo ya istong tinggapyeng ke kong kapanwalan bisa kote bisa ante yung depatan ingke kong sarili Kristo na kinasal ing balang penandit lalto kong uliran balen kan nuanan mo kanuana ning beyo nung pakiramdaman mong dakala sentro bakit ikayo yan
agad na gagawayo. Inga papaltoyang may gitking lintowo. Eya taparewi Santiago ngarayan. Bisan magpusong la nung Makati po niyan. Iti erabaloy lalong makabaldugan. Panyulong ningon yun noy ang manibatan. Pakatan danan nyo, pakaisipan nyo. Balen kanwanan mo, pingining at iyo. Ing metong yung pili, mabibit-bit kayo. Ingegan na balo ng gawano. Banal protector ke kayo titipa. Atin yang masabal igiting pili na. Ing balang penandit ing pakikwanana. Apostol Santiago dinggang seko pana. Magkusa lat dapat ating katunayan. O ngening mayakit busal ka sakitan. Makapaligid ko nanong siningoyan. Sakop ng Santiago ilang ting dangalan. Maging bansang malusog ngeni iatad ko. Dingke ko matatanggap kang sarili yo. Lapang kabitasan masolong masolo. Kareting gamit dayaying sasabihan ko. Nyai ko ikongan eyot to tulutan. Metong yang talagang naking kalalam. Teyuking libutad yoy kongan. Ortela nutali inganggang paralan. Enato tulot ning Diyos yan ke kayo. Ing magkasakit ko kendalan wal kayo. Alalang pamangan luntoreng anak yo. Kingke kong pamagkon susan lubadwan ko. Miyare neware ingkasuglungan na. Oy kong babae mo nang mumuna. Mayakit melinis yang ening kapilya. Aldo pamitipon yang pasalamat ya. Enako pawutos mamagko sa kayo. Kekong nga gagawang yang pagsikapan nyo. Nabangye at bunga itis sa sabihan ko.
lalto ko dangalan king paman walayo ingluwal na ning sentro pasbol ng dinatda lawaring karampa tanden kakitda babaying keraklan epalo bos matwa ngening ramdam yo sablaka ko damdam la magkusa mo rin sa sabianda ding pili at kete otero kalupa kakuye malyari matne kong sasabihan liwayang tumayid kakuing ni nuyaman naning tungkulan ko yaring ka kung gawan king balang pinondit kasalpan dayanan karakal dang sentro mi tikdo mi bayo king kagi wandaring nenuman ke kayo bakit makalunos pilanang banwayo at angga pangeni kikya kong masolo keraklan nanenggang gawanda amono mampanga ragurding gamit da kasalpan tayanan lupa-lupeng kakananda oneng ding sarili mismong ilang magdala ke kayo keraklan matnek pong sasabihan intutututuya eye kakalingwan ingali aleya gawain niyeng katutuan makalibutan na ingkasa relinan alda pamitipon anak yo keng luwala eyo tutulutan pula pulaila gareng maragol na yo pamakipagsitsiria ing pakikwanan yoing at yung disiplina sa gule mong oras ing pamitipon yo nung magluto ko sa eman lubas sa litsun yo mayari ing pulong bat eya gugayan yo sanay ing masanting disipla do kayo kay ba't ding kasaywan salamat ng dakal Diyos enay tutulot iko king kamarinayan at po parusang maragol tsuyaba balitan pelalong anak da pakarnero pisaleyan ngenitik do kayo pakadibdiban yo metula yaying Diyos ikit no ke kayo ingke kong sarili manala intamo kapamilatana ning paman nuwalayo pitata lanan yung gamat yu ikongan kanita mayakit metong moing panamdam king lagi ningkit Diyos kong eni orening anak mo
ordo pas sa labore mo. At puwing kang tula pa sa lamat lawo. Salamat po Ginoo, king lobos-lobusan, anak mong ateyo, papalto kabiyayan. Ela pumeyakit, alalang kabiyayan. Nya po'y durakurang, ning karelang kanwan. Ilawat mapukik, nanumang ateyo. Ba't ka ring anak da, sakit ang masolo, ang ganap po ila, indano pelunto, manibat po ngeni, awad ng Santiago. Welalong malati, ang gapeng arira, wag meto nga damdam, piya beya bera, ikit mo'y ingtula, at pamagsikap do, ang gong tinlapong biye, mielang maligaya. Itipoy ngawad ko, ning kasamok ko, iba't king simula, ing sibulbalo mo, metong man karela, poyalang kumaw, at alang dumanop, sakit ang masolo. Karing kang gamat, ipanabili na, ning kang apostol, pagkatiwala na, iting katataulian, po'y papala mula, nanumang siga, lot po'y luntoya. Iba't king simula, ang gangeni at yun. Ing pakikwanan nyo, oy ning kang tataulian, ikayong babaying kanakong liguran, sanay sa reliyo, nung sobrang-sobrayan, mapapagal kayo at mandakala pupuntan. Neng bayo, yomiras, ingaldo, sa batiyo, magana, kangening, yan patulugan nyo, siya satan, yang mayap, warnaning pisamban yo, at alang yan burak, nanumang mabatiyo. Uling iyayakit, na't makikilala, sa kanong mandirya, ang gay Amerika, ing tuto at karin, Santiago kanot lula, nanong maliryari, ketiyo batelo pa.
anang mig salita, di ngatlo katawo, antaye ko bisa buwariyan, daptan tamo, ingaga gawara, tamoa liyawa, etapayin tulot, may gita pibanjano. Hanggang ke timuman, may gityan luntoya, o nenging masakit, ninto ne gamit da, akit mo nung pulong, ing metong magtinda, ing metong alaya, ate pundala. Arang magsalita, pare wing kalam, pare wing upaya, alanda po kanan, o nanong malyaring itipa kinabang, pasalamat king Diyos, mi baldog yang lolanan. Hanggang yatoy yatum at mabiye kong sabla at maga iyon ko ampong manalangin ikongan ikayo anak naning Diyos manatiling mabiye ko. Diyos kong ning oras pu'y sapla lamo pang alasang kumawo dumanop karela balayang gewan mamungang kamtanda nung nanumampong ba gayng gagalawanda ibiye mo'y tulot mo puy ka balo mong Diyos kong ning oras yaking pinili mo manibat simula gangening ngateyo era ka puyutos nun makisabi ko kinanggang kasakitan kalami da Diyos ko hanggang se kupan ko ing sika nandayatiyo apara guldongan anaka biniyemo at luntoy ang lagod tiyungan karelawo itipuing awan ko bendesyo nan mula metong mang karela Diyos ko luntoya luntopo king dalan ingalang kananda Diyos ko hanggang wakas porete mabibiyela sa plala mo ngampo derian mong kabiyayan din hanggang sakop ko itipoy ka kung aduan kanita tungkol da elama nutulan ang gaman king wakas yabe tasyan yan asa ginuko itipoy adwan ko bukloran mong lalo ing logod ulal to alang magkasakit metong man Diyos ko ilang sabla alapong nawano denilang suyok ko
Ingkakong manyatang saglit na pinandit etang sentrong dakal arang magsalita o ba't mi papakanyan kasiya ting pili alang da pukanan hanggang me tungyamo misadyang lulanan king katong kulan na ante mo ila sasabihan deneno makumapkap magkasakit kung yakman o nenging tungkulan po mayan yan karame yoying bi ding masabal na ante mo'y gamit ko nami iatrasya petsang ko rentayse teying si mula na malyaring yaring po yung boris ya babiyen ng kanwanan nindiyos katimawan king biera ateni alanong liliwan ayete masyado ikayo mong ganayan alang mang pinandit ako'y ka iabeyo ikong sabla ke ko'y lugod ko yaptas yung mapilit ding ke kong panumdam manati linggalo ing bangka bagsayan eyebo ring lalbog metong kayo panamdam itiyang suyo kong keko ka tataulian itang kang patadiyong bayong yan biklat na ingkayang tungkulan iti bili na saka na king pana langin ko kaya bela ding dakal sentra pili sa migising la yan aming bendesyon kuyat kapayapan pagkalog nening Diyos ke kayo ke kungan di kanggang sakop ko ating ka timawan ay titanggapan niyo dalangin ko yung Diyos sa balasan yako'y sinuyo ke kumag manano bisat likoman markongang kanako uling may gitngeni tune ko nganako abeyit naning Diyos pengari Santiago.
Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po sa ating Panginoong Diyos. Kalawa po sa inyong mga mahal po naming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. At ilang oras na lang po at maglilipat petsa na po tayo. Sasalubungin po natin ng year 2020. Kaya po meron po tayong pagtitipon ngayon sa gabing ito. At meron po tayong paksang tatalakayin. Ito ay ang binhi ng Diyos sa pagbabago ng tao. Alam niyo po, usually yung tao pag bagong taon sinasabi niya sa kanyang sarili, magbabago na siya. At minsan naririnig po natin sa ating mga kapwa-tao na bagong taon na, magbago ka na, di ba po? Kapag kasi may nakikita silang hindi ka nais-nais sa ating mga pag-ugali bilang tao, sinasabihan po tayo na magbago na tayo. Ngayon po, ano pong ibig sabihin ng ating paksa ngayon? Binhi ng Diyos. At ano ho ba ang mga binhi na yon ng Diyos? Basahin po natin dito sa Mateo 13:1 hanggang 8. Meron pong talatang ganito na nasusulat. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo. At ang buong karamihan ay nakakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa pagkahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga, ang ila'y tig 100, ang ila'y tig 60, at ila'y tig 30. Sa pangangaral po ni Jesus sa mga panahon, gumamit po siya ng mga talinghaga. Sapagkat ng mga panahong iyon ay binabantayan po siya ng mga Pariseyos at Saduseyos. Yung mga aral na pinangangaral po niya sa mga tao, karamihan po sa talinghaga niya ito sinasabi. Naiintindihan po ba natin ang ating binasa? Nagbigay po ng paliwanag si Jesus ng mga yon sapagkat ang kanyang mismong mga alagad ay hindi rin nila naintindihan ang mga talinghagang binasa niya. Narito po ang kasagutan sa talinghagang ito. Punta po tayo sa 20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapaghatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Ito po yung sa palagay natin hindi pa po hinog yung kanyang pananampalataya. Sila po yung mga sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay o yung sa kanyang mga kapwa mananampalataya po, siya po ay nawawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Sila po yung binabanggit na mga binhing nahasik sa mga batuhan. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga.
sila po yung masasabi po nating mga mananampalataya na mas higit po na pinapahalagan ang kayamanan dito sa mundo. Minsan ho, sa sobrang pagkagusto nila na makantan ang mga kayamanan dito sa mundong ito, nakakalimutan na po nila sa kanyang sarili, yung ating Panginoon. Nagiging mas mahalaga pa sa kanila ang mga material na bagay. Yung pagpapayaman po ang kanilang iniisip. Di po ba? At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. So, sana po, isa ho tayo sa mga binhing nahasik sa mabuting lupa. Alam niyo po, pag sa ating mananampalataya kasi po, minsan po talaga dumarating yung mga pagsubok sa atin, di ba? So, yung mabuting mananampalataya, kahit anuman pong dumating na mga pagsubok or trials sa kanyang buhay, nagiging matatag po siya. Yung mga pagsubok na ito nagiging daan para lalong maging matibay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Sana ho, tayo ngayong nanarito, sana ho, isa ho tayo sa mga binhing nahasik sa mabuting lupa. Sa pagbabago po ng tao, maraming dahilan po ang makapagtutulak sa atin sa conclusion na masasabi natin sa ating sarili na kailangan ko bang baguhin ang aking buhay. Minsan po ang isa sa mga dahilan na magtutulak sa atin na magbago ay ang ating kapaligiran o sitwasyon sa ating pamumuhay. Kadalasan po, nararamdaman natin na tayo ay naiba at nahirapan sa ating sarili. Kung paano po tayo lulugar at kung ano talaga ang klaseng individual po tayo. Nararamdaman po natin na tayo ay parang kakaiba sa kanila o sa mga iba, katulad nating kapwa-tao. At isa rin pong halimbawa na maaring dahilan na gusto nating mabago ang ating buhay o ang ating sarili ay dahil sa hindi po na yung makaintindi o mapanghusga sa mga bagay na kailangan nating maintindihan. Pero sa mga bagay na gusto nating baguhin ay meron din po tayong mabibigat na hadlang na maaaring dahilan upang hindi tayo matuloy ang ating mga balakid. Kumisan po kasi gusto nating magbago pero sa pamamagitan po ng kapaligiran, hindi po natin kayang magbago. Sa pamamagitan po ng ating mga kasamaan sa ating buhay. Kaya po, sa ating pong mananampalataya, kailangan ang matinding determinasyon at kagustuhan upang mamaglabanan ang mga hadlang na malakas na makakasalubong sa ating pagbabago. So, kung wala po tayong self-control na tinatawag, kahit po anong pagbabago ang gusto natin gawin, kahit po magpalit ng petsa, everyday New Year, kung hindi po natin pinapahalagaan yung mga pagbabago sa ating buhay, wala po tayong makakamtan sa buhay. Kaya kailangan pag-aralan ang pagiging matatag at matibay upang maipanalo ang mga kagustuhan nito. Kailangan po maging matatag po tayo talaga. Ang mga pagbabagong nais nating matamo ay maaaring maisakatuparan. Kailangan lamang po ang positibong pananaw sa ating buhay. So, laging positive po tayo sa lahat ng bagay. Iwasan po nating maging negative. Baka yung negative na magbabago ka lang ng ilang araw. Pagdating ng isang buwan, balik ka na naman sa dati. Kaya laging positibo ang pananaw natin sa buhay. Ano man po yung dumating sa atin, always positive po. Although mahirap na gawin sa atin, kailangan po natin tanggapin na tayo dito sa lupa ay kailangan dumaan po tayo sa mga pagpapasakit upang lalong maging matatag tayo at matibay sa ating pananampalataya. Ang mga pagbabagong nais nating matamo ay maaaring maisakatuparan. Ang isang hakbang na maaaring gawin ay ilista po sa ating isipan ang mga pagbabagong gusto mong makamit. Alam niyo po, yung mga iba,
tuwing bagong taon na gayon, gumagawa po sila ng mga New Year's resolution, di po ba? Kung ano yung mga nais nilang baguhin sa kanilang sarili. Nililista po nila yon. Kung ano yung mga yung gusto nila sa year na ganito, gusto ko ganito, nakalista po na ganun. Kaya isiping mabuti ang mga ito sa tuwing maitamo sa iyong isipan ang pagbabagong ito. Ito ang magsisilbing paalala sa ating sarili na tayo ay determinadong magbago at tumahak sa isang matuwid na daan. Isang magandang ideya rin naman na humingi po ng tulong at suporta sa ating mga pamilya. Alam niyo po, number 1 po ito na yung pamilya natin. Sapagkat tayong mga Pilipino ay family-oriented po talaga tayo. Kagaya po ngayon, mga okasyon na ganito, kumisan po sa mga okasyon na ito lang tipon-tipon nagkakasama ang bawat pamilya. Kaya ito po yung mga pagkakataon na kung hindi po natin kaya sa ating sarili, humingi po tayo ng gabay sa ating mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga mapagkakatiwalaan, at lalong-lalo na po sa ating Diyos Ama. Pagkat above all po yung Panginoon po natin din ang makakatulong sa atin. At ang mga katotohanan ito ay mga taong nasa ating likod upang umalalay sa ating magandang inspiration, upang ipagpatuloy po natin ang ating mga plano. Kaya kapag nasimulan po natin ang mga balakin na ito, ay ihanda ang ating mga sarili sa anumang mga hadlang sa ating mga pagbabago. Kailangan lang po na lagi nating isipin ang kagustuhang magbago. Gawin po natin na magbago kahit ano ang mangyari. At isang magandang hakbang ang pananatili sa magandang pananaw upang maisakatuparan po natin ang ating mga kagustuhan na ito. Sapagkat napakahalaga po sa ating Panginoon na ang ating mismong sarili ang ihain sa Kanya. Basahin po natin dito sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang ngahing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa Diyos po. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, napakahalaga po sa ating manampalataya, sa paningin ng ating Panginoon, na tayo po ay may malinis na puso at may mga mabuting gawa sa ating kapwa. Yun po ang nais ng Panginoon, na tayong lahat po ay maging matuwid sa Kanyang paningin. Hindi po mahalaga sa Kanya ang kayamanan dito sa sanglibutan. Ang inihingi lang po sa atin ay maging matuwid tayo sa Kanyang paningin. At ang panghuling sitas po, dito po sa Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. So, kung alam po natin ang kabutihan at hindi po pala natin ginagawa ito sa ating kapwa, sa ating sarili, ito po pala ay malaking kasalanan sa ating sarili. So, muli po, hanggang dito na lang po at Happy New Year po sa ating lahat. Isa pong magandang gabi po. Una po sa ating Panginoon at sa inyo pong mga kapatid sa pananampalataya. Magandang gabi po. At advance Happy New Year sa inyo pong lahat mga kapatid. Narinig po natin yung ating mga kapatid o yung batlaya na nagbigay po ng mga mensahe para sa ating po. No? Sana po ito ay ating magawa bilang isang mag-aaral, yung pong ating gawa na bigyan po natin ng katawan upang ito po ay makita at buo yung ating pananampalataya. Bilang pong mananampalataya, sana po ay lagi tayong makakasunod dun sa kagustuhan po na ipinapatupad din po ng ating pananampalataya. Sa malihit na bagay po, kailangan din po tayong sumunod upang tayo po ay makita na buo yung ating paniniwala, buo at tapat yung ating sarili.
dun po sa ating paniniwalang ito, no? At sa gabi pong ito, ang ating pong love offering po ay 9,560 po yung ating handog po sa gabing ito. So, hindi na po tayo masyadong magbibigay pa ng mga paliwanag dahil po pinaliwanag na ng ating mga kapatid. Ito lamang po ang paalala po sa atin. Sa susunod pong linggo ay first Sunday po ng ating taong 2020. So sana po ay pagbabago, maraming pagbabago po, no, mula sa ating sarili, sa ating mga gawa, no? So gawa po nating mabuti. At mayroon po tayong pagkatapos po nun, mayroon po tayong salo-salo pagdating po ng hapon po hanggang gabi. Dito po sa ating sentro tayo po ay muling magtipon-tipon. Lahat po ng miyembro ng Sibol Tagumpay po ay tayo po ay open po na tayo po ay darating doon sa okasyong pong yun. Dahil po ito ay isang hapunan para sa atin na lahat po tayo, na salu-salo po tayo. Kahit ano lang po yung dala natin, mapagsalu-salo po natin doon po sa pagkainan. At yun po, mayroon pong games po yung ating mga kapatid doon. So yun lang po ang ating ibabalita sa inyo at sana po ay yung session po natin noon, pagkatapos po ng ating pagpupulong noon ay itutuloy po natin. Sabi po ng banal na Espiritu, lahat po ng kabataan, no? Lahat po ng kabataan at lahat po ng opisyalis po ng ating sentro, tayo po ay magtipon-tipon noon. Ay, mga kabataan po. So, paalaala po. At muli, babanggitin ko na naman po ulit yung paalaala po sa ating mga kabataan. Malapit na po ang bagong taon. So, sa ating pong mananampalataya, sana po iwasan ho natin yung mga disgrasya po, no, sa pagsalubong po sa bagong taon. Yung pong magpapaputok po tayo ng pinagbabawal na paputok po, no? Sana po ay maghingat po tayo. At yung pong maghingat din po tayo sa ating kalusugan. Yung matatabang pagkain na iwas-iwasan ho natin para hindi po tataas yung ating mga blood pressure. Baka po sa bagong taon po ay iba po yung nagbago. Yung pressure, yung pong presyon po natin, no? Yun po ang nagbago, tumaas, no? Hindi po sana. Sana po ay yung pagkain po natin, yung wasto at yung pong tamang-tama lang para sa atin. So ito lamang po. God bless you all po sa inyong lahat at Happy New Year to all of you. May candlelights po tayo. Tayo po ay magpapahikot po sa harapan. Opo. Inanda na po yung mga kandila yata sa labas. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.